Hello, hello, hello. So ito po yung update ng ginawa kong sa ginawa kong ito, IGBT driver version 1. So ito po yung driver sa mga matataas na wattage na high frequency inverter at saka low frequency inverter. So ito po yung driver niya. So ito po yung board niya at ito na po yung complete parts niya. So nabuo na po. So sa ngayon, iti-test ko po siya. So, ang ginamit ko pong board pang test ay ito po. So, ito po ay 1000 watts inverter, high frequency at 12 volts. So, yung driver nito ay ito po. So, ito po ay AGS002. So, common na po ito sa mga commercial inverter. Ito po yung gamit nila. So, AGS002. So, ang protection ng board na to, ng inverter na to, short circuit, overload, low voltage sa battery, overheat, temperature, low voltage sa high side, saka high voltage protection. So ito po ay para sa lang po, low wattage lang po siya, yung protection niya. Kaya ng 1000 watts lang po sa pag-issue short mo. So ito po, nagdidepende lang po dito sa shunt. Pag sobrang baba po ng shot value, so mahirapan pong mag-trigger yung protection natin. So, ito po yung dahilan na masisira ito. So, kaya gumawa po ako ng ito. So, ito po yung magandang driver sa IGBT. So, ito po siya. May short circuit protection, overload protection, low voltage, high voltage, over temperature. Ito po may protection na po. So, ito po ay pwede sa low frequency, high frequency inverter. So, sa ngayon po, ay ito, hindi na po ito kailangan tong shunt. So, nakaano na po yan, no? Nakaano po yan, no? Oh, naka-short po yan. So, hindi na kailangan natin, no? Shunt. So, itetest po natin siya. So, ang voltahe po nito, inverter na to ay 15 volts lang. Yan po, 15 volts. So, pang 12 volts po yan. So, itetest natin po ito. Test po natin. So, ito po yung Test po natin, no? So, test natin siya. Kung gumagana ba. So, ito po yung voltahe niya. So, i-test po natin. Ito na po, switch. Ay, natanggal. Sorry, natanggal po. Test po natin, no? Ayan. So, ito po siya. 230 volts. Nag-on po siya, no? Color green. Saka yung inverter, color red. So, ito po yung supply niya, no? Color red. So, yan po. So, ano po natin yung waveform niya? Waveform. So, yan po. Sine wave po siya. Sine wave. So, itong inverter na to po, ang gamit po niya ay PIC 16F716. So, ngayon po ay test po natin yung short circuit niya. So, nakaano po yung shunt, ha? Hindi na kailangan yung shunt. So, ito po siya, no? Titest po natin siya. Short circuit. Ayun. So, nag-trigger na po siya, no? Kulay red na po siya at namatay po yung SPWM natin. Yung oscilloscope. So, papatayin ko lang po. So, kaya hindi yan siya mamatay yung high DC niya, DC side. Kasi, naka-short po siya. Hindi na matitrigger dito.
Kaya ito na yung nagko-control ng short circuit. So, patayin na po natin, no? So, mamatay po yan, no? Yan, namatay po siya, no? So, sa, next project ko, gawan ko po to siya ng board na may relay para ikakat niya yung high side na DC na 380 volts. Yan. So, i-on po natin ulit. Yan. So, nag-on po siya, no? On po siya ulit, no? So, yung voltahe niya is 230 volts AC at 60 Hz. 60 Hz po siya. Yan, 60 Hz. No? So, maganda po itong driver na to. Sobrang ganda po nito. Talagang robust na robust po yung niya. Yung kabuang inverter niya dahil lang dito. So, itong driver na to ay sobrang ganda sa mga high wattage. So, check natin, no? Short natin, no? Tingnan mo yung pula. Magpupula yan. Tapos mamatay yung Yun. Maganda po siya. Kahit ilang short mo pa yan, hindi yan masisira. So, panalo po siya. Panalo tong driver na to. So, ito po yun, no? So, ito po yung version 1 niya. So, yung driver nito ay peak. So, i-on po natin ulit. Yan. So, nag-on ulit siya. So, good.